Ako si Elisa, isang simpleng dalaga mula sa isang baryo sa hilaga ng Pilipinas. Magaan ang buhay ko at tahimik ang aming baryo. Ang mga tao roon ay naniniwala sa mga kababalaghan at sa mga kwento ng mga aswang, kapre at ibang mga nilalang. Nasa ganitong environment ako lumaki. Ngunit, hindi ko pinapansin ang mga ganong kwento. Naniniwala ako na hindi sila totoo. Ang buong akala ko, hindi ako kailanman makakaranas ng mga ganong bagay. Ngunit isang gabi ay nagbago ang lahat. Isang gabing puno ng kababalaghan at takot. Bago po natin simulan ang kwento, siguraduhin mong nakapag-like at subscribe ka na bilang suporta sa channel na ito. Nagsimula ang lahat pagkatapos ng isang kasiyahan sa kabilang baryo. Naglalakad ako mag-isa pa uwi. Ang kalsadang tinatahak ko ay tahimik, walang tao, at ang malamlam na ilaw ng buwan ang tanging nagbibigay lamang ng mahihinang liwanag. Nasa isang kagubatan ang daan papunta sa aming bahay. Kaya't alam ko na malayo-layo pa bago ako makarating. Ang gabi ay tahimik, halos walang hangin, at ang mga hayop ay tila hindi gumagalaw. Minsan ko nang naramdaman ang ganitong katahimikan. Ngunit may kakaibang pakiramdam na nagmumula sa aking tiyan. Bawat yapak ko ay gumugulo sa katahimikan ng gabi. Habang naglalakad ako, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa aking leeg. Tumingin ako sa likuran ko. At doon nakita ko siya. Isang babaeng kasing kulay ko, kasing sukat, at halos kasing itsura ko. Nakatayo siya sa aking likuran. At ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin ng may kasamaan. Ang bawat galaw niya ay pareho ng sa akin. At ang kanyang katawan ay sumasabay sa aking mga hakbang. Halos hindi ko maigalaw ang katawan ko. Sa gulat at takot, nagpatuloy ako sa paglakad. At sumusunod pa rin siya. Ang kanyang mga yapak ay matamis na tunog. Yung parang sinasadya niyang makuha ang atensyon ko. Hindi ko matanggal sa aking isipan ang nakakatakot na itsura niya. Kaya't nagmadali akong makarating sa bahay. Iniwasan ko ang tingin sa kanyang direksyon. Ngunit pakiramdam ko ay hindi siya umaalis. Nang makarating ako sa bahay namin, agad kong isinara ang pinto at nagkulong na ako sa loob. Ang takot na nararamdaman ko ay hindi matitinag. Ang babae na yon, o kung ano man siya, ay hindi nawawala sa aking isipan. Pero isang tanong lang ang sumasakit sa ulo ko. Bakit siya ako? At anong ibig niyang mangyari? Hindi ko akalain na magpapatuloy ang mga kakaibang pangyayari pagkatapos ng gabing yon. Ilang araw ang lumipas at ang mga bagay na dati ay normal
ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Bawat paggising ko ay parang may mali sa paligid. Halimbawa na lang, nung isang umaga, napansin ko na ang cellphone ko na hindi ko naman ginamit buong gabi ay nakatago sa ilalim ng unan ko. Inisip ko na baka ako lang ang naglagay doon. Ngunit nang masusing tingnan, may mga mensahe na hindi ko naman ipinadala. Meron ding mga larawan na hindi rin ako ang kumuha. Tila may nagmamasid sa akin. Tuwing maghapon, yung pakiramdam na may mga mata na sumusunod sa bawat galaw ko ay hindi nawawala. Laging may nararamdaman akong presensya sa paligid. Pero hindi ko makita kung sino o ano ito. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa kwarto ko, napansin ko na parang may mga hindi maipaliwanag na bagay. Ang hangin ay malamig at nag-iba ang amoy ng paligid. May mga salamin na sa kwarto ko. At sa bawat pagsilip ko, ang mga imahe ay nagsisimulang magbago. Habang nag-aayos ako ng mga gamit ko, napatingin ako sa salamin. At ang aking sariling muka ay biglang nag-iba. Hindi ko ito niisip ng buo agad. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, nang magsuot ako ng suot kong damit, nakita ko ulit siya. Yung babae. Siya ang aking doppelganger. Tumayo siya sa likuran ko. Nakatitig. Tinitingnan ako ng may malupit na ngiti. Hindi ko alam kung paano ang dapat kong itugon. Tumalikod ako at pinilit ko na itaboy ang takot. Ngunit alam kong hindi ko siya kayang iwasan. Dahil sa lahat ng mga nangyari, napilitin ako magtungo sa bahay ng lola ko. Isang manghuhula at tagapagtanggol ng mga kababalaghan sa aming baryo. Si Lola ay matandang manghuhula na madalas magbigay ng mga payo at paliwanag tungkol sa mga hindi nakikitang nilalang. Dumating ako sa bahay ni Lola ng 10 oras ng gabi. Ang mga ilaw sa paligid ng kanyang bahay ay dim. At naramdaman ko ang kakulangan ng hangin sa paligid. Sinadya ko itong patagilid na tanawin upang hindi siya magtaka. Pagpasok ko sa loob, inilabas ko lahat ng aking mga saloobin kay Lola. Sabi ko, "Lola, may nangyayari po sa akin na hindi ko maipaliwanag. May babaeng sumusunod sa akin na parang ako. Minsan, nasa harap ko siya. At minsan, nasa likuran ko naman po siya." Habang nagsasalita ako, nakatingin sa akin ang lola ko ng seryoso. At nagsalita siya. "Elisa, ang babaeng nakikita mo ay hindi isang tao. Isa siyang doppelganger. Isang espiritu na naglalayong kunin ang iyong kaluluwa." "Pero, paano po? Bakit po siya sumusunod sa akin?" Tanong ko. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig
ko. Nagpatuloy si Lola sa pagsasalita. Hindi lamang siya isang kalaban, paliwanag ng lola ko. Ang doppelganger ay nagsisilbing anino ng iyong takot at mga bahagi ng iyong sarili na hindi mo kayang tanggapin. Ang hindi mo kayang yakapin ay inilalabas niya. Kapag hindi mo siya hinarap, tataas ang kanyang kapangyarihan. At kahit kailanman, hindi mo na siya kayang talunin. Napaisip ako ng malalim. Kung ang doppelganger ay bahagi ng aking sarili, paano ko siya matatalo? Lola, paano ko po siya lalabanan? Tanong ko ulit sa lola ko. Ang sabi ni Lola, ang sagot ay hindi na sa pag-iwas, kundi sa pagtanggap. Pumunta ka sa kagubatan kung saan siya unang lumitaw at doon mo siya harapin. Sa gabing iyon, naglakbay ako patungo sa kagubatan kung saan unang nagpakita ang doppelganger. Puno ng takot ang bawat hakbang ko. Ngunit pinilit kong magpatuloy. Ang mga sanga ng mga puno ay parang mga kamay na sumasalubong sa aking katawan. At ang paligid ay tila nagbabalik sa akin ng mga alaala. Kailangan ko nang tapusin ito. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Pagdating ko sa clearing, naramdaman ko na ang malamig na hangin na dumampi sa balat ko. At doon ko siya nakita, ang aking doppelganger, ang aking anino. Ang babae ay nakatayo sa gitna ng clearing. Nakatingin sa akin nang may matalim na ngiti. Akala mo ba matatakasan mo ko, Elisa? Tanong niya. Ang boses ay malalim at puno ng pighati. Ikaw ay tulad ko, ngunit hindi mo kayang tanggapin ang iyong tunay na sarili. Akala mo ba matatakot mo ko? Ang totoo, hindi, sagot ko. Ang mga mata ko ay nagsimula ng magliyab ng galit. Hindi ako takot sa'yo. Ako ay si Elisa at hindi ako magpapatalo. Sa mga salitang iyon, ang doppelganger ay nagsimulang magbago. Ang kanyang katawan ay nagiging malabo at ang kanyang mga mata ay tila kumikislap ng kasamaan. Hindi mo ako matatalo, Elisa. Hindi mo pa ako natatalo. Hanggang hindi mo natututunan ng lahat ng bahagi ng iyong sarili, babalik ako. At sa huling pagkakataon, ang kanyang imahe ay naglaho sa dilim ng kagubatan. Ang takot ay unti-unting nawala sa aking katawan. Tanggap ko na. Tanggap ko ang lahat ng bahagi ko. Ang doppelganger ay hindi na babalik.